Minsan, may mga kwento na tahimik lang sa umpisa, pero ramdam mo agad na malalim ang bawat damdamin. Kwento ng pag-ibig na lihim, ng pagnanasa na hindi basta may papahayag, at ng mga yakap at tingin na mas matindi kaysa sa karaniwang pagkakaibigan. Ang kwento natin ngayon ay ganito: isang gabing malayo sa lungsod, sa ilalim ng mga bituin, kung saan nag-umpisa ang lihim na damdamin sa pagitan ng dalawang matalik na magkaibigan. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago natin simulan, huwag kalimutan na i-subscribe, i-like, at i-share ang channel para sa mas maraming kwento ng M2M Desires. At syempre, i-hit ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong confessions. Special shoutout din kay Popoy the Wanderer. Simulan na natin ang kwento ng night trips at lihim sa tent. Kuya Will, ako po si Julian, 30 taon gulang. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng kwentong ito, pero alam kong kailangan ko nang ilabas ang lahat ng matagal ko nang kinikimkim. Baka sa pagsasalaysay nito, kahit papaano, gumaan ang bigat na matagal ko nang pasan. Kuya Will, na-in-love po ako sa best friend ko. At hindi lang siya basta best friend, kasama ko na siya simula pa noong high school. Gabriel ang pangalan niya. Magkaklase kami sa isang all-boys school sa Quezon City. Alam niyo naman po siguro, Kuya Will, kapag puro lalaki ang nasa paligid mo, minsan nagiging magulo ang emosyon. Lalo na kapag hindi ka masyadong exposed sa babae. Mas madaling malito kung alin ang normal na pagkakaibigan at alin ang may ibang ibig sabihin. 5'10" ako, payat pero fit dahil mahilig akong magbike. Mestizo ang itsura ko dahil may dugong Espanyol ang pamilya ko. May sarili na akong architecture firm dito sa Baguio. Maayos naman ang buhay ko. Stable, may sariling kondo, may kotse. Sa panlabas, parang kumpleto na ang lahat. Pero Kuya Will, may isang bagay na matagal ko nang nararamdaman na kulang. At ang kakulangang iyon, si Gabriel. Si Gabriel naman, 6-footer. Moreno. Pero mestizo rin ang features. Basketball player siya noon, at hanggang ngayon, dala niya pa rin ang tindig ng isang atleta. Isa siyang history professor sa isang university dito rin sa Baguio. Lumipat siya rito 3 taon na ang nakalipas. At dahil dito ko na rin ibinasi ang negosyo ko, napagdesisyonan naming magsama sa isang townhouse bilang roommates. Akala ko, Kuya Will, magiging simple lang ang setup namin. Magkaibigan, magka-roommate, walang komplikasyon. Pero, nagkamali ako. Lahat ng alaala ko mula pagkabata, nandoon siya. Lahat ng basketball games, lahat ng field trips, lahat ng lakad pagkatapos ng klase. Palagi kaming magkasama. Kahit nung college na at magkaiba na kami ng kurso, hindi pa rin kami nagkahiwalay. Ako sa architecture, siya sa education. Pero palagi pa rin kaming nagkikita, nagkakape, nagkukwentuhan. Para bang naging bahagi na ng araw-araw kong buhay ang presensya niya. Nung lumipat na kami sa Baguio, mas lalo kaming naging close. Kami lang dalawa ang sabay na nag-a-adjust sa bagong lugar. Wala kaming ibang kakilala, kaya kami rin ang naging sandalan ng isa't isa. Naging support system namin ang isa't isa. Pero Kuya Will, may mga bagay na nangyari na hindi ko inasahan. Mga bagay na unti-unting nagpabago sa lahat. Tuwing weekend, nagro-road trip kami papunta sa mga liblib na lugar. Sagada, Kabayan, Tuba, minsan hanggang Ilocos. Hinahanap namin ang mga tahimik at secluded na spots, mga waterfalls na walang tao, mga bundok na malayo sa taumbayan. Doon kami nagka-camp.
Doon kami nagkakaroon ng mga pag-uusap na hindi namin kayang sabihin sa kahit kanino. At Kuya Will, sa mga gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa lamig ng hangin, may mga bagay na nangyayari na hindi na namin binabanggit pag uwi namin. Mga sandaling inaasam kong sanay hindi na matapos. Mga yakap na mas mahigpit kaysa sa karaniwan. Mga titig na mas tumatagal kaysa sa dapat. Mga hawak kamay na parang ayaw nang bumitaw. Noon, pilit kong iniisip na normal lang iyon sa magkaibigang lalaki. Lalo na sa mga lalaking lumaki sa all-boys school. Pero sa loob-loob ko, Kuya Will, alam kong hindi na iyon normal. Alam kong lumalampas na sa simpleng pagkakaibigan ang nararamdaman ko. Alam kong may mali, pero mas nangingibabaw ang takot. Takot na aminin, takot na baka masira ang matagal na naming pinagsamahan. Kaya nanahimik na lang ako. Pinakiramdaman ko siya. Pinasa ko ang bawat kilos, bawat tingin, bawat haplos. Pero wala akong lakas ng loob na magsalita. Umaasa na lang ako na baka, kahit konti, nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko. Pero hanggang ngayon, Kuya Will, hindi ako sigurado. Mga 6 na buwan na kaming magkasama sa Baguio at halos bawat weekend ay may adventure kami. Hindi naman palaging camping, minsan museum hopping, minsan food trip, minsan simpleng lakad lang sa Burnham Park. Pero ang pinakapaborito ko, yung mga night trips namin sa bundok. Doon ko talaga nararamdaman na kami lang dalawa ang umiiral sa mundo. Isang Biyernes ng gabi, pagka-uwi ko galing sa isang project sa La Trinidad, sobrang pagod ako. Nakita ko si Gabriel sa sala, nakaupo at nakatingin sa laptop niya, naka-earphones pa. Hindi niya napansin na pumasok na ako. Lumapit ako at tinap siya sa balikat. Nagulat siya, Kuya Will, at hindi siya mabilis mag-close ng laptop. Napatingin ako sa screen, isang research tungkol sa LGBTQ+ history sa Pilipinas. Uy, Julian, di kita napansin. Kamusta? Tanong niya, may bahagyang ka ba sa boses? Okay lang, pagod lang. Ano yung pinapanood mo? Sagot ko, kahit alam ko na. Wala. Research lang para sa klase ko. May topic kami next week tungkol sa marginalized groups. Paliwanag niya. Tumango ako. Reasonable naman. Pero may kaunting kirot sa puso ko. Umaasa kasi ako na baka may ibang dahilan siya. Nag-dinner out kami. Pero tahimik lang ako buong gabi. Nag-iisip. Kuya Will, yung gabing iyon, hindi ko na-close ang laptop niya. Napansin ko na may isa pang tab na nakabukas. Isang article. How to know if you're in love with your best friend. Napatigil ako, Kuya Will. Nabasa ko ang ilang linya. If you find yourself thinking about them constantly, if their happiness matters more than your own, if you feel jealous when they talk about dating someone else, you might be in love. Nakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Pero agad ding sumunod ang takot. Baka naman para sa iba yon. Baka may kakilala lang siya. Ayokong umasa ng sobra. Baka mas masakit lang. Napansin ni Gabriel ang katahimikan ko. Julian, okay ka lang? Mukhang malalim ang iniisip mo. Tanong niya. Pagod lang talaga. Sagot ko. Pilit pinipigil ang kaba sa dibdib. Julian, kung may problema ka, pwede mo akong sumbatan anytime. Alam mo naman yan, di ba? Sabi niya. At tinapik ang kamay ko sa mesa. Simple lang ang gesture, Kuya Will. Pero ramdam ko ang init ng palad niya. At agad na lumabas ang tibok ng puso ko. Ito na ba? Ito na ba ang sign na hinihintay ko? Pero hindi pa pala. Hindi pa. 2 linggo matapos ang gabing iyon, napansin kong may pagbabago kay Gabriel. Hindi na siya ganoon ka-available tuwing weekends. Palagi siyang may dahilan. May meeting sa school, may kailangang ipasa, may family emergency. Naiintindihan ko naman. Sinubukan kong intindihin, pero hindi ko maiwasang magtaka. Bakit biglaan? Bakit ngayon lang?
Isang Sabado, nag-chat siya. Julian, sorry. Hindi ako makakasama ngayong weekend. May pupuntahan lang ako. Importante. Saan ka pupunta? Tanong ko. Manila. May kaibigan akong bibisitahin. Manila. Ang layo. At hindi niya ako inimbita. Kuya Will, first time itong nangyari. Sanay ako na kapag may lakad siya, lalo na kung malayo, kasama ako. Sino? Kilala ko ba? Tanong ko. Pilit itinatago ang selos sa boses ko. Hindi. Bago ko lang nakilala dito sa school. Nag-coordinate kami para sa isang project. Tapos naging close kami. Sagot niya. Hindi na ako nagtanong pa. Ayokong magmukhang possessive. Wala naman akong karapatan. Magkaibigan lang kami. Iyon lang ang label namin. Kahit ano pa ang nangyayari sa amin tuwing nasa bundok kami, hindi namin yun pinag-uusapan. Umalis si Gabriel. Naiwan ako sa townhouse, mag-isa, magdamag na walang ginawa kundi mag-isip. Sino ba ang kaibigan niyang iyon? Babae ba o lalaki? Bakit ngayon lang niya nabanggit? Doon ko na-realize, Kuya Will, na hindi ko na kayang isipin ang buhay ko nang wala si Gabriel. Naging parte na siya ng sistema ko, parang hangin na kailangan ko para huminga. Bandang 8:00 ng gabi, nag-chat ulit siya. Julian, sorry. Dito na lang ako matutulog sa Manila. Sobrang traffic. Bukas na lang ako babalik. Nabasa ko ang message niya at napapikit ako. Ayokong isipin na nag-iisa siya roon. Mas ayoko ring isipin na may kasama siyang iba. Pero ano ba ang magagawa ko, Kuya Will? Wala akong karapatan magselos. Wala kaming label. Kinabukasan, umuwi si Gabriel. Pagbukas niya ng pinto, nakita ko agad ang ngiti niya. Pero may kakaiba. May liwanag sa mukha niya na hindi ko pa nakita noon. Kamusta? Tanong ko. Ayos. Masaya. Namiss kita. Sagot niya. Sabay lapit para yakapin ako. Niyakap ko rin siya. Pero may buo na sa lalamunan ko, Kuya Will. Parang may mali. Parang may nagbago. At takot na takot ako na baka ang pagbabagong iyon ang simula ng unti-unti naming paglayo. Ilang linggo ang lumipas at unti-unti nang naging normal sa akin na hindi na palaging available si Gabriel. May mga gabing hindi siya agad umuuwi. May mga weekends na hindi na kami magkasama. Sa una, masakit. Pero habang tumatagal, parang napilitan na lang akong masanay. Isang Biyernes ng gabi, umuwi si Gabriel na sobra ang ngiti. Kita sa mukha niya ang saya. Umupo siya sa tabi ko sa sofa at huminga ng malalim. Julian, may sasabihin ako, sabi niya. Napatigil ako, Kuya Will. Parang biglang bumigat ang paligid. Hindi ko alam kung dapat ba akong maghanda o ipikit na lang ang mga mata ko sa susunod niyang sasabihin. May nililigawan ako. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo ko. Naputol ang hininga ko. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko. Pero kailangan kong kumilos. Kailangan kong mag-react. Kailangan kong gumanap bilang best friend. Dahil iyon ang papel ko sa buhay niya. Napilitan akong ngumiti. Talaga? Sino? Kilala ko ba? Si Andrea, yung ka-work ko sa school. Yung sinabi ko sa'yo na nakasama ko sa project. Sagot niya. Naging close kami, Julian. Sobrang bait niya, smart, maalaga. At pakiramdam ko, mutual naman. Tumango ako, Kuya Will. Andrea, babae. Doon ko tuluyang naintindihan ang lahat. Kaya pala palagi siyang may lakad. Kaya pala hindi na niya ako kasama. Congrats, Gabriel. Happy ako para sa'yo, sabi ko. Ramdam kong pilit at may kaplastikan ng boses ko. Pero hindi niya iyon napansin. Niyakap niya ako. Salamat, Julian. Alam kong susuportahan mo ako. Oo, Gabriel. Susuportahan kita. Kahit durog na durog ang puso ko. Kahit pakiramdam ko, may unti-unting namamatay sa loob ko. Kahit gusto kong umiyak, sumigaw, o umalis na lang. Pero pinili kong manatili. Pinili kong maging matatag para sa kanya. Mula noon, lalo pang naging madalas ang mga araw na hindi kami magkasama.
puro dates niya kay Andrea. Puro kwento niya tungkol sa kanya. At ako, Kuya Will, nandito lang, nakikinig, tumutango. Pero unti-unti nang nauubos sa loob. Wala na ring camping. Wala na ring night trips sa bundok. Wala na rin yung mga sandaling akala ko ay pag-asa. Lahat na wala, Kuya Will. Parang isang mahabang panaginip na bigla na lang natapos. At paggising ko, wala na akong mahawakan. Pero pilit ko pa ring tinatago ang sakit. Pilit kong pinapakitang okay lang ako. Kahit hindi. Kahit sobrang sakit. Kahit pakiramdam ko, gusto ko nang sumuko. Kuya Will, ang hirap pala magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin pabalik. Ang hirap maging side character sa love story ng taong pinangarap mong makasama bilang main character. Kuya Will, 6 na buwan na silang magkarelasyon ni Andrea. Sa 6 na buwang iyon, unti-unti kong tinanggap ang katotohanan. Hindi ako ang pipiliin ni Gabriel. Hindi ako ang mamahalin niya. Hanggang best friend lang ako. Isang gabi, nag-inom ako mag-isa. Naiwan ako sa townhouse kasi nag-date na naman sila. Nakaupo ako sa balcony. May hawak na beer. Nakatingin sa mga ilaw ng Baguio. Malamig ang hangin. Tahimik. At sa tahimik na yon, Kuya Will, umamin ako sa sarili ko. Mahal ko si Gabriel. Unang beses kong sinabi iyon ng malakas. Unang beses kong inamin ng totoo. At sa pag-amin na iyon, umiyak ako. Iyak na pilit kong itinago sa loob ng 6 na buwan. Iyak na takot akong ilabas noon dahil baka makita siya. Naiintindihan ko na, Kuya Will. Yung mga night trips namin sa bundok. Yung mga yakap, yung mga tingin, yung mga hawak kamay. Lahat ng iyon, ako lang ang umaasa. Ako lang ang may nararamdaman. Ako lang ang nagmahal. Si Gabriel, kaibigan lang ang turing niya sa akin. At yung mga nangyayari sa amin tuwing nasa bundok kami, siguro para sa kanya, curiosity lang. Experimentation. Wala talagang feelings. Walang emotional attachment. Walang pag-ibig. At ako, Kuya Will, tanga lang na umasa. Tanga lang na mag-assume. Tanga lang na isipin na baka may pagkakataon. Natapos ko ang 3 bote ng beer. Pero hindi ako nakatulog agad. Hanggang madaling araw, nag-iisip lang ako. At sa pagninilay na yon, na-realize ko na kailangan kong mag-move on. Kailangan kong bitawan si Gabriel. Pero paano, Kuya Will? Paano ako makaka-move on kung araw-araw ko siyang nakikita? Paano ako makakalimot kung kasama ko siya sa bahay? Paano ako makakagawa ng distansya kung nandito lang siya malapit sa akin pero malayang-malaya sa pag-ibig ko? Hindi ko alam ang sagot, pero kailangan kong subukan. Kailangan kong magsimula, kahit masakit, kahit mahirap. 3 buwan pa ang lumipas at naging maayos na ulit kami ni Gabriel. Hindi na tulad ng dati, pero sapat para masabing okay na. Nag-adjust ako. Natuto akong maging genuinely happy para sa kanya. Natuto akong mag-focus sa sarili ko, sa negosyo ko, sa mga hobbies ko, sa mga bagay na matagal ko ring napabayaan. Nag-try din akong mag-date, Kuya Will. Pinilit kong maging open sa posibilidad ng ibang tao. Nakipag-chat ako sa dating apps. Nakipagkape. Nakipagkilala. Pero walang nag-click. Walang spark. Laging may kulang. At alam ko kung ano iyon. Ang hinahanap ko pa rin ay si Gabriel. At hindi ko siya kailanman makikita sa iba. 1 linggo ng tanghali, galing kami sa simbahan. Bihira na kaming magsimba nang magkasama dahil madalas siyang busy kay Andrea. Pero noong linggong iyon, siya mismo ang nag-request. Julian, samahan mo ako. Gusto kitang makausap. Importante, sabi niya. Pagkatapos ng misa, nag-coffee kami. Tahimik kaming umorder. Pero ramdam ko ang bigat sa pagitan namin. Parang may sasabihin siyang matagal nang hinihintay ng tadhana. Pero ayokong marinig. Pagdating ng kape, doon na siya nagsalita. Julian, magpo-propose ako kay Andrea next month.
Parang biglang huminto ang oras. Halos mabitawan ko ang hawak kong tasa. Magpo-propose? Ibig sabihin, kasal na ang kasunod. Ibig sabihin, tapos na talaga. Wala nang kahit anong pag-asa. Julian, dugtong niya. Gusto ko sa kasal ko, nandoon ka. Gusto kong ikaw ang best man ko. Tumingin siya sa akin, may luha sa mga mata niya. Ikaw ang best friend ko. Ikaw ang naging saksi sa lahat. Gusto kong ikaw ang nandoon sa pinakamahalaga kong araw. Best man, Kuya Will. Iyon ang papel ko sa buhay niya. Hindi groom, hindi asawa. Best man, ang taong tatayo sa tabi niya habang ibang tao ang hahawakan niya. Ang taong ngingiti para sa kanya habang sinasabi niya ang I do sa iba. Siyempre Gabriel, papayag ako. Best man mo ako. Always. Sagot ko. Ngumiti ako, Kuya Will. Kahit nadudurog na naman ang puso ko. Kahit nanginginig ang boses ko. Kahit gusto kong tumakbo palayo. Hindi ako pwedeng tumanggi. Kasi mahal ko siya. At para sa akin noon, ang pagmamahal ay ang pagpiling sumuporta. Kahit anong mangyari. Kahit ako ang masaktan. Niyakap niya ako. Salamat Julian. Salamat talaga. Oo Gabriel. Susuportahan kita. Hanggang sa altar. Hanggang sa kasal. Hanggang sa forever mo na hindi ako kasama. Isang buwan bago ang kasal, nag-text si Gabriel. Julian, gusto mo ba ng last camping trip? Tayo lang. Bago ang lahat ng pagbabago. Last camping trip. Ibig sabihin alam niya. Alam niyang pagkatapos ng kasal, hindi na kami makakabalik sa ganitong mga sandali. Sige. Kailan? Reply ko. This weekend. Sa Tuba. Yung dating spot natin. Tuba, Kuya Will. Yung bundok na una naming pinuntahan noong bagong lipat pa lang kami sa Baguio. Yung bundok na naging saksi sa lahat. Sa mga tawa, sa mga yakap. Sa mga bagay na hindi kailanman nabigyan ng pangalan. Dumating ang weekend. Maaga kaming umalis. Tahimik ang biyahe. May konting usapan tungkol sa kasal. Tungkol sa honeymoon plans nila. Pero hindi ko na alam kung paano makikisabay. Parang bawat salitang binabanggit niya ay paalala na hanggang dito na lang kami. Pagdating sa bundok, nag-set up kami ng tent. Nag-bonfire. Nagluto ng instant noodles. At habang kumakain sa ilalim ng malamlam na ilaw ng apoy, doon kami nag-usap ng seryoso. Julian, sabi niya, alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang friendship natin? Tumingin ako sa kanya. May nakita akong kung anong hindi ko maipaliwanag sa mga mata niya. Lungkot, pag-aalinlangan o takot. Alam ko, Gabriel, mahalaga rin sa akin. Sagot ko. Julian, may gusto akong itanong. Pero baka magalit ka. Baka magbago ang tingin mo sa akin. Ano yun? Tanong ko. Huminga siya ng malalim, Kuya Will. Alam mo ba kung bakit ako nagka-girlfriend? Kung bakit ako nagdesisyon na mag-settle down? Hindi ako nakasagot. Kasi takot ako, Julian. Takot akong aminin sa sarili ko ang totoo. Takot akong harapin ang nararamdaman ko. Patuloy niya. Alam kong mahirap. Alam kong hindi tanggap. Kaya pinili kong sundin kung ano ang inaasahan sa akin. Mag-asawa, magpamilya, maging normal. Parang may bumagsak sa dibdib ko, Kuya Will. Normal? Ibig sabihin alam niya. Alam niyang may iba siyang nararamdaman. Alam niyang may tinatakbuhan siya. Gabriel, anong sinasabi mo? Tanong ko. Nanginginig na ang boses. Julian, gusto kong malaman mo na hindi ikaw lang ang may nararamdaman. Hindi ikaw lang ang umaasa. Hindi ikaw lang ang nagmahal. At doon, Kuya Will, sa gitna ng bundok, sa ilalim ng mga bituin, umamin siya. Julian, mahal kita. Minahal kita simula pa noon. Pero hindi ko kayang aminin. Hindi ko kayang ipaglaban. Takot ako sa judgment, sa consequences, sa lahat. Alam kong hindi tayo tanggap ng lipunan. Alam kong mahirap ang magiging daan
Umiyak ako, Kuya Will. Umiyak na naman. Pero sa pagkakataong iyon, hindi lang dahil sa sakit. Umiyak ako dahil totoo pala. Hindi lang ako. Hindi lang ako ang nagmahal. Siya rin. Pero kahit ganon, alam kong maghihiwalay pa rin kami. Kahit mutual ang nararamdaman, hindi pa rin kami ang magiging dulo ng kwento. Dahil mas malakas ang takot niya kaysa sa pagmamahal niya. Gabriel, bakit mo pa sinabi? Tanong ko, umiiyak. Kasi gusto kong malaman mo ang totoo. Ayokong magtaka ka habang buhay. Gusto kong alam mong hindi ka nag-iisa. Sabi niya, minahal din kita. Pero hindi ko kaya, Julian. Hindi ko talaga kaya. I'm sorry. Niyakap niya ako, mahigpit at matagal. At sa yakap na iyon, Kuya Will, ramdam kong iyon na ang paalam. Hindi na tulad ng dati. Hindi na pansamantala. Iyon na ang yakap ng isang kami na hindi kailanman piniling ipaglaban. Kuya Will, dumating ang araw ng kasal. Ang simbahan ay puno ng mga tao. Lahat masaya. Lahat nag-celebrate. At ako? Nandoon ako. Nakasuit, nakasmile, nakastand sa tabi ni Gabriel habang naghihintay sa bride. Pumasok si Andrea. Maganda siya, elegante. At ang ngiti ni Gabriel habang nakatingin sa kanya. Kuya Will, hindi ko pa nakita yun noon tunay. Purong saya. Genuine. At sa gabing iyon, na-realize ko, Kuya Will, kahit ano pa ang nangyari sa amin, kahit mutual pala ang nararamdaman, hindi kami para sa isa't isa. Hindi niya ako kayang piliin. Hindi niya ako kayang ipaglaban. Nagsimula ang ceremony, nagbasa ng vows, nag-exchange ng rings. Nang tanungin ng pare kung may tutol, tahimik lang lahat. Pati ako, Kuya Will. Alam ko na kahit sumigaw ako, kahit magsalita, wala nang magbabago. Desisyon ni Gabriel iyon. Buhay niya iyon. I now pronounce you husband and wife. At natapos na. Officially, si Andrea na ang asawa niya. Officially, wala na akong pag-asa. Officially, best friend na lang ako. Sa reception, nag-toast ako, Kuya Will. Nag-speech, nag-joke, nag-share ng memories namin. Lahat ay tumawa. Lahat ay nag-enjoy. Pero ako, patay na sa loob. Kailangan kong mag-acting. Kailangan kong ipakita na okay lang kahit hindi. Pagkatapos ng reception, lumapit si Gabriel sa akin. Julian, salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa suporta. Salamat sa pagmamahal. Sabi niya. Niyakap niya ako, mahigpit at matagal. At sa yakap na iyon, ramdam ko, Kuya Will, na ito na ang goodbye. Hindi tulad ng dati. Ito na ang final. Ingat ka, Gabriel. Maging masaya ka, sabi ko. At ngumiti. Kahit umiiyak ako sa loob, kahit nadudurog na naman ang puso ko. Pero kailangan kong bitawan siya. Kailangan kong hayaan siyang maging masaya. Kahit masakit, kahit mahirap. Kuya Will, ilang buwan ang lumipas matapos ang kasal. Nag-move out ako sa townhouse at nag-rent ng sarili kong condo unit. Hindi ko na kayang maging saksi sa araw-araw na buhay mag-asawa nila. Hindi ko na kayang makita silang masaya, magkasama. Kailangan ko ng sariling espasyo. Kailangan kong maghilom. Nag-focus ako sa negosyo ko. Tumanggap ako ng mas maraming projects. Nagpakalunod sa trabaho, 12 oras sa isang araw, minsan higit pa. Walang pahinga, walang tigil. Kasi sa tuwing humihinto ako, siya ang pumapasok sa isip ko. Sa tuwing nagpapahinga ako, siya ang namimiss ko. Pero kahit gaano ako kabisi, Kuya Will, may mga gabing bumabalik pa rin siya sa isip ko. May mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko. Kung dapat ko ba siyang binitawan. Kung dapat ko ba siyang pinilit na ipaglaban ang nararamdaman niya. Pero alam ko ring wala akong karapatan. Hindi ko siya pwedeng pilitin. Hindi ko siya pwedeng kontrolin. Desisyon niya ang lahat ng iyon. Buhay niya iyon. At kailangan kong respetuhin. Mga 6 na buwan matapos ang kasal, nag-text si Gabriel.
Julian, kumusta? Miss Nakita, pwede ba tayong magkape? Nabasa ko ang message niya at natigilan ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong pumayag. Natatakot ako. Baka bumalik ang lahat ng sakit. Baka hindi ko na naman makontrol ang sarili ko. Pero namimiss ko rin siya, Kuya Will. Sobra. Sige, kailan? Ang naging reply ko. Nagkita kami sa isang cafe malapit sa Session Road. Pagdating ko, nandoon na siya. Nakangiti, kumaway sa akin. Parang walang nagbago. Parang dati lang. Lumapit ako at umupo sa tapat niya. Kamusta, Julian? Namiss kita, sabi niya. Okay lang, busy sa work. Ikaw? Sagot ko. Okay din. Masaya. Si Andrea, buntis na, sabi niya. Parang may huminto sa loob ko, Kuya Will. Buntis na. Ibig sabihin, magkakaroon na sila ng anak. Ibig sabihin, tuluyan na talagang umusad ang buhay niya. Nawala na akong lugar doon. Congrats, Gabriel. Masaya ako para sa inyo, sabi ko. At totoo naman iyon. Kahit masakit, masaya talaga ako para sa kanya. Salamat, Julian. Gusto lang talaga kitang makita. Gusto kong malaman kung okay ka. Alam ko kasing may iniwan akong sugat sa'yo, sabi niya. Sorry, Julian. Sorry talaga. May luha sa mga mata niya. Hinawakan ko ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Gabriel, okay lang. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan na hindi mo ako kayang mahalin ng ganun. Hindi mo kasalanan na natakot ka sa katotohanan. Tao ka lang at naiintindihan kita. Tama ka, sabi niya. At alam mo, Julian, deserve mo ng mas higit pa. Deserve mo ng taong kayang ipaglaban ka. Deserve mo ng taong hindi natatakot na mahalin ka ng buo. Ngumiti ako, Kuya Will. Alam ko at hahanapin ko yon. Pero sa ngayon, kailangan ko munang mag-heal. Kailangan ko munang tanggapin ang lahat. At sana, manatili tayong magkaibigan. Always, Julian. Always, sagot niya. At doon ko naintindihan, Kuya Will, minsan ang tunay na pagmamahal, marunong ding umatras. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil pinili mong igalang ang sarili mo. Kuya Will, 1 taon na ang lumipas simula ng kasal ni Gabriel. Sa taong iyon, marami akong natutunan tungkol sa sarili ko. Natutunan kong tanggapin ang sarili ko. Natutunan kong mahalin ang sarili ko. Natutunan kong hindi ko kailangan ang ibang tao para maging kumpleto. Pero Kuya Will, hindi madali. May mga gabi pa rin na umiiyak ako. May mga gabi pa rin na naiisip ko siya. May mga gabi pa rin na nami-miss ko ang mga sandaling naging kami. Ngunit ngayon, tanggap ko na, Kuya Will. Tanggap ko na hindi kami para sa isa't isa. Tanggap ko na may iba siyang pinili. At tanggap ko na kailangan ko nang mag-move forward. Nag-start na rin ako mag-date ulit. Pero ngayon, hindi ko na hinahanap si Gabriel sa kanila. Hinahanap ko na ang sarili kong happiness. Hinahanap ko na ang taong para sa akin. At alam kong darating din iyon. May naging close ako kamakailan, Kuya Will. Si David, architect din. Nakilala ko siya sa isang convention sa Manila. Nag-click kami agad. May chemistry. May spark. At ang pinakamaganda, Kuya Will, alam niya ang buong kwento ko. Sinabi ko sa kanya lahat. At hindi siya nag-judge. Hindi siya tumakas. Nandito pa rin siya. Hindi pa kami officially together. Pero nandoon ang possibility. Nandoon ang pag-asa. At sa ngayon, iyon ang sapat na. Nakikita ko pa rin si Gabriel paminsan-minsan. Nagkakape kami. Nagka-catch up. Nagkukwentuhan. At masaya na ako para sa kanya, Kuya Will. Genuinely happy. Kasi nakikita ko na masaya siya. Nakikita ko na fulfilled siya. At iyon ang importante. Alam ko, Kuya Will, may mga tao na magtatanong kung bakit ko pa siya kinakausap. Kung bakit ko pa siya kasama. Pero kasi, Kuya Will, parte pa rin siya ng buhay ko. Parte pa rin siya ng nakaraan ko.
at hindi ko pwedeng burahin iyon. Ang natutunan ko lang, Kuya Will, ay kailangan may boundaries. Kailangan may limitations. Kailangan mong malaman kung saan ka naroroon. At kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Sa lahat ng nakinig sa kwento ko, Kuya Will, gusto ko lang sabihin, hindi madali ang mag-move on. Hindi madali ang tanggapin na hindi ka ang pipiliin. Hindi madali ang magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin pabalik. Pero kailangan. Kailangan para sa sarili mo. Kailangan para sa peace of mind mo. Kailangan para sa future mo. Deserve mo ang taong pipiliin ka. Deserve mo ang taong ipaglalaban ka. Deserve mo ang taong hindi takot ipakita sa mundo na mahal ka. At sa mga katulad ko na naging best man sa taong mahal nila. Alam kong masakit. Alam kong hindi madali. Pero darating din ang araw na magiging okay ka na. Darating din ang araw na makikita mo na may taong para talaga sa'yo. At darating din ang araw na ngingiti ka dahil nakahanap ka na ng peace. Salamat, Kuya Will, sa pagbibigay sa akin ng platform na makapagsalita. Salamat sa pakikinig at salamat sa lahat ng sumuporta. Kita-kits, Kuya Will. Sana sa next letter ko sa'yo, masasabi ko nang may kasama na akong iba. Sana sa next letter ko, masasabi ko nang totally healed na ako. Pero ngayon, ito muna. Ito muna ang kwento ko. Maraming salamat po. Napakahirap ng kwento mo, Julian. At alam kong habang sinusulat mo ito, umiiyak ka. Ramdam ko ang bawat sakit, bawat pag-asa, bawat pagkawasak ng puso mo sa bawat salita. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Julian, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakaranas ng ganitong sitwasyon. Yung magmahal ng taong hindi ka kayang piliin. Yung maging saksi sa kaligayahan ng taong mahal mo, kahit ikaw ang gusto mong kasama niya. Yung maging best man sa kasal ng taong minahal mo, ng todo-todo. At alam mo, Julian, matapang ka. Matapang ka kasi kahit anong sakit, nandyan ka pa rin para kay Gabriel. Matapang ka kasi kahit umiiyak ka sa loob, nginingiti mo pa rin siya. Matapang ka kasi pinili mong magpatuloy, kahit walang kasiguraduhan kung kailan ka maghihilom. Pero Julian, pakinggan mo ako. Deserve mo ng mas higit pa. Deserve mo ng taong walang takot na ipakita sa mundo na mahal ka. Deserve mo ng taong hindi ka itinago. Deserve mo ng taong pipiliin ka araw-araw kahit mahirap, kahit may judgment. Si Gabriel, mahal ka niya. Alam ko yon. Alam mo rin yon. Pero hindi sapat ang pagmamahal na may takot. Hindi sapat ang pagmamahal na may kondisyon. Ang tunay na pagmamahal, Julian, ay yung handang ipaglaban ka. Yung handang harapin ang kahit anong hadlang para lang makasama ka. At masaya ako na may David ka na ngayon. Na may possibility na. Kasi Julian, yun ang deserve mo. Yung taong bukas ang puso, walang takot. At handa kang tanggapin ng buo. Sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng may karanasan na katulad ni Julian, tandaan natin, ang pagmamahal ay hindi dapat kasama ng kahihiyan. Ang pagmamahal ay dapat na malayang ipahayag. At kung hindi ka pinipili ng taong mahal mo, hindi dahil kulang ka, hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil hindi pa siya handa at hindi mo responsibilidad na maghintay hanggang siya ay maging handa. Kaya sa'yo, Julian, at sa lahat ng mga katulad mo, magpatuloy, maghilom, at hanapin ang taong hindi ka kailangang pagdudahan. Hanapin ang taong sigurado sa'yo, kasi deserve nyo yon. At sa mga listeners natin ngayon, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Julian? May advice ba kayo sa kanya? May karanasan din ba kayong katulad nito? Mag-comment kayo sa baba. Share natin ang inyong mga kwento at payo. Kasi dito sa M2M Desires, hindi tayo nag-iisa. Sama-sama tayong lumalaban, sama-sama tayong umaasa, at sama-sama tayong naghihilom. Huwag kalimutang mag-subscribe sa M2M Desires
para sa mas maraming kwento ng pag-ibig, pagdurusa at pag-asa. I-like at i-share ang video na ito para umabot sa mas maraming tao na kailangan marinig na hindi sila nag-iisa. At i-hit ang notification bell para updated kayo sa bawat bagong confession. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento.